Sabi mo sa iyong katabi, mabuti ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Sabi mo sa kanya, pwedeng magbago ka, pero ang Diyos hindi. Amen? Pero dapat yung pagbabago natin ay pabuti ng pabuti at papalapit ng papalapit sa Panginoon. Ngayon po umaga, ang ating pong papaksain, patuloy po tayo doon sa topic na chosen. Gagamitin ko po ulit yung talata na tinunghayan po natin dito. Many weeks back, I think si Pastor Alin, una po niya itong ginamit. In John 15, verse 16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you." In Acts chapter 22, verses 14 to 15, "Then he said, the God of our ancestors has chosen you to know his will and to see the righteous one and to hear words from his mouth. You will be his witness to all people of what you have seen and heard." Nilagyan ko ng pamagat yung ating buong pag-aaral ngayon, chosen for what? Para saan ho ba yung pagpili ng Panginoon sa atin? Of course, bawat pagpili ho natin ay meron po tayong dahilan. Naalala ko ho, nabasa ko po one time, I think mga 2 or 3 days ago, si Derek Ramsey, yung pong artista at direktor, ay inimbitahan sa palasyo para dumalo ho sa dinner with Pope Francis. Pero alam ho nyo, hindi ho niya yung tinanggap. Sabi ho niya kay Chris Aquino, sorry, salamat doon sa imbitasyon, kaya lang, kinakailangan niyang nasa piling nung kanyang ina na pagkakaalam ko po ay may sakit. Nakakasurpresa ho yun dahil marami yung mga tao ay gusto nga bumayad para lamang makasama doon sa dinner na gagawin. Pero itong si Derek Ramsey, inimbitahan, pinili ho siya, pero hindi ho siya sumang-ayon. Kung kayo ho ang pinili na maging kasama doon sa dinner, kayo ho ba ay tatanggi? O kung kayo ho ay pinili ng Diyos, magdi-decline ho ba kayo? Sabi po nung talata na ating binasa, ang Diyos ho ay pumili sa atin. Medyo yun ho ay masarap po isipin at alalahanin. Can you imagine, out of many millions of Filipinos, actually 100 million na ho tayo ngayon Pero sabi po ng statistics, only about probably 3 to 5% ang tunay na nakakilala sa Diyos. Sabi po ng ating pong talata, pwede po natin gawitin ang ganito. Parang ang Diyos ang nagsasalita. Alam ba ninyo na sa 100 milyong Pilipino, kayo ay kasama dun sa kakaunti na pinili ko? Sabi mo sa yung katabi, wow, pinili tayo ng Diyos. May nakita ang Panginoon, nakakaiba sa inyo at sa akin. Bakit tayo ay kanyang pinili? In fact, pagka pinalawag pa ho ninyo, alam mo ba niyo na meron na ngayon 5 bilyon ang populasyon ng buong mundo. At sa statistics, so ay mas kakaunti sa buong mundo ang nakakilala sa Panginoon. And that speaks volume. Pag tinignan po natin, sinasabi po ng Biblia, ikaw at ako, hindi ho tayo actually ang pumili sa Diyos. Unang-una, ang Panginoon ang pumili sa inyo at sa akin. So sabi ko sa inyo kanina, may nakita ang Diyos sa inyo at sa akin na kakaiba. And at the same time, ang malaking tanong ho, kung tayo ay pinili ng Diyos, for what? Ano ho yung pinakamabigat na dahilan, mga magagandang kadahilanan, na tayo ho ay pinili ng Panginoon? And with that, I would like to share with you what I believe are the reasons bakit tayo ay pinili ng Panginoon. Number 1, the Lord chose us so that we will know Him. To know Him. Makilala ho natin, maunawaan natin, malaman po natin kung sino talaga ang Diyos. Alam po nyo, yung mga tao, kayo at ako, yung mga inyong kakilala, sometimes it means a lot. Halimbawa ho,
Nalala ko nung kumuha kami ng lisensya, sinamahan ko si Andoy at si Dang. Tama, punta ko kami sa LTO. Aba ho, grabe ho yung nag-experience namin sa LTO Las Piñas. Ang bilis ho ng mga proseso, pero pagdating ho doon sa examination, ang tagal hong inilabas, kung di ako nagkakamali, 3 oras ho yata kami nag-antay. Doon lang sa malaman namin kung sila ay nakapasa sa written exam. Dahil pagkatapos ho ng written exam, kinakailangan nila magkaroon ng practical examination. So hindi no makatis si Andoy, ako din ho, medyo aligagana ng kaunti. Ang ginawa ho namin, pumasok ko si Andoy sa loob, tinignan niya, nasaan na ba yung papeles niya, at nakita niya, yung papeles niya ay nandoon sa may isang table. So kinausap niya yung lalaki doon. Sabi ng lalaki, yung examiner, may ginagawa pa ho. Siya ho nakakaalam nito. Hindi, yan ay papel namin. Pwede bang maasikaso na to? In short, naasikaso ho yun. Kaya lang, nung kami ay nandun na sa practical exam, magmamaneho na si Dang at saka si Andoy, dumating ho yung examiner, galit na galit. Sabi nga, nagtabog ho talaga, hawak-hawak niya yung mga papel. Sabi, nasan yung mga nakialam doon sa mga papeles doon? Naku, sa loob-loob ko, delikado to. Kami ay siguradong ibabagsak dahil ano siya, nairita siya. Medyo nag-isip po ako, masyado nung abuso to. Medyo may arrogance spirit talaga. Alam niyo yung ginawa ko ho? Nilapitan ko ho siya, binulungan ko ho siya. Sabi ko sa kanya, Brad, mag-ayos-ayos ka ng sinasabi mo ha. Hindi mo ba alam, may kamag-anak ako sa DOTC? Bigla hong, alam niyo ho, kasi ganito po yun eh. Bigla hong talaga nagbago yung yung tenor ng kanyang mga pagkasalita. Ano po ibig sabihin dito? Sometimes whom you know will give you some favor. Sa totoo lang ho, nakalimutan ko nga pangalan ng pinsan. May pinsan ho talaga ako. Pero nakalimutan ko yung pangalan niya kung sino siya. At hindi ko alam yung kanyang telephone number. Pero the mere fact na sinabi ko sa kanya, oy, ayusin mo sarili mo. May pinsan ako. Ang DOTC ho kasi, siya ho ang agency na nakapaloob sa kanya ang LTO. So, it means, kung sinong kakilala mo, meron ho ito nagiging malaking bahagi o favor na pwede mong matamo. Now, sabi po ng Bible, sa Acts chapter 22, ulitin ko po yung binasa ko kanina, then he said, the God of our ancestors has chosen you. Why? To know His will and to see the righteous one and to hear words from His mouth. You will be His witness to all people of what you have seen and heard. Now, bakit ito tayo pinili ng Diyos? To know Him. Sabi mo sa katabi, to know Him. To know God. Now, under this, knowing God, it means knowing His will. We were chosen by God to know His will. Alam po niyo, sabi po ng Biblia, God created you and everything in the universe. Ang Diyos ang lumikha sa atin. It means one thing. Alam niya, kilala niya kayo inside out. Ako, wala ako pwedeng itago sa Panginoon. At ito ang napakaganda. This God who knows everything, who created the universe, who knows you inside out, sabi po ng Bible, meron siyang magandang plano. Jeremiah, lagi ho natin ito narinig at napakasarap po na lagi itong banggitin, lagi ho itong balikan. Sabi po ng Jeremiah 29:11 at babasahin ko hanggang 13. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. What does it mean? Well, simply po, ganito lamang po yun. Knowing Him implies rich truths. It is actually the secret of living and fulfilling a very exciting life. As you and I know Him, you will know your purpose, you will know whom to marry, you will know what course to take, you will just know it. In short, hindi ho kayo manghuhula sa inyong buhay. Ang makilala po ang Panginoon, tinawag ko tayo ng Diyos, sabi po ng Bible, God called you and God called me for one reason, for you to know Him. And knowing God implies so many things. You will know life. You will know the plans of God for you. And with that, hindi ho kayo parang manghuhula. Hindi na kinakailangan kumonsulta sa horoscope. Ano ang inyong dapat gawin? No. Because God, whom you know,
will dictate to you, will tell you His plans, and they are good plans. Amen po ba? Now, another one, sabi po ng Bible, know Him, and as you know His will, it will only be true when you hear the Lord. Sabi po ng Bible, when He calls, He will guide us and talk to us. You will never feel alone. And let me say this to you. You will continue to be so stable na ang inyong buhay, ang inyong paa, ang inyong isipan, ang kabuuan ng inyong pagkatao ay nakasandal sa isang matibay na pundasyon. And you will never be shattered. You will never be swayed by waves and other things that will come around you. You will not be, in other words, misguided. But you will know what is the truth and where to go and what to do. With that, nice kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang isang aking obserbasyon. Now, remember this. God chose you. Why? To know Him, and knowing Him, you will know His will, and you will hear His voice. God will speak to you. At kailangan po natin yung, kasi sabi sa Bible, in your life, in my life, kinakailangan ang guidance, ang salita ng Diyos, araw-araw sa ating buhay. Alam po ninyo, nang dumating ho dito ang ating tinatawag na marami na kababayan natin na Santo Papa, siguro lahat ho kayo, pati ho ako, nakaglued in. Tinignan ko yung pagdating ho niya, at pinansin ko, pinapakinggan ko yung mga salita niya, at nakita ko din kung paano ang mga kababayan ho natin ay talagang matindi ho ang attraction. Kasi itong Papa na to ay tinawag ng People's Pope. Ano po ibig sabihin nun? Talagang siya makamasa, and for that, I appreciate him. Hahawakan niya ang bata habang siya ay naglalakad, kakandungin. And then he will speak to people, mga bystanders. Actually, ang gusto nitong Papa na to, every now and then, hihinto siya, makikipag-usap sa mga tao. Kaya lang, yung security ho natin, hindi ho siya pinayagan. Dahil nga ho, baka mayroong threat, hindi ko alam. Matindi. Kayo ho ba nakaranas na inyong cellphone ay nawala ng signal? Oo, kasi part ho yan ng security measures. Kung po pwede lang ho, lagyan ho tayong lahat ng piring ng gobyerno, baka piniringan ho mata natin eh, para wala tayong makita. Kasi ho, nagkaroon sila, hindi ko alam, baka meron naman talagang threat. But anyway, I listened to him, and meron maraming mga words na, sabi ko, tama yan ah. Ang ganda niya na. Meron nga ho siya mga sinabi na, don't focus on me, focus on Jesus Christ. Sabi ko, tama yun ah. Pero nandun ho siya sa Tacloban, I was really jolted. And I felt fear in my heart. Bakit ho? Kasi ho, sa Tacloban, kung kayo ay nagbabasa ng balita, kinakailangan ho niyang umalis ng 1:00 kahapon, 4 hours short. Dapat 5:00 yung kanyang trip eh, paalis. Pero kinakailangan siya umalis sa 1:00 dahil sa bagyo. At doon sa kanyang pag-apologize, di ko alam kung narinig po ninyo, pero na-confirm ito, binanggit sa akin ito ni Isa, may binanggit ito ang Santo Papa ng ganito. Now, sabi niya, keep quiet, and let's leave everything in the hands of Mother Mary. Tama? Sino nakarinig ho nun? Yun, may nakarinig. So, may nakarinig din doon. Hindi lang pala ako nakarinig noon. At alam nyo, yun ho ay nagdalaw sa akin ng takot. Bakit ho? Kasi yun ho ay matinding kabaligtaran ng sinabi ho mismo ng Panginoong Hesukristo at ng sinabi mismo ni Mother Mary nung siya ay nabubuhay pa. Let me read to you John chapter 2 verses 3 to 5. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Di ba kabaligtaran totally na sinabi ni Santo Papa? Sabi niya, leave everything in the hands of Mother Mary. Mary said, leave everything in the hands of Jesus. Actually, kung inyo pong titig, kaya ho ako nagkaroon ng matinding kaba at lungkot in a way. Kasi sa loob-loob ko, pinapakinggan ko, sinusubaybayan ko, everything was all right. Sa loob-loob ko, wow, wala naman palang problema.
Pero nung banggitin ho niya yung Mother Mary, doon ho ako nagkaroon ng matinding takot. Alam niyo ho kung bakit? Kung meron po isang matinding kasalanan sa Bible, nagalit ang Diyos, ay idolatry. The most dangerous sin is idolatry. Let me read to you the scriptures. Sabi po ng Exodus chapter 20, 4 and 5. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Now, let me just say this to you mga kapatid. By the way, I'm reading from the Bible. Nitong Bible na to, portion na to, ay nandun din po sa Catholic Bible. At malinaw no po na binanggit ng Panginoon, sabi niya, I am a jealous God. I cannot tolerate idolatry. In fact, there was one time sa buhay ng Israel na nung sila po ay naging mareklamo, sila ho ay pinagalitan ng Diyos, sa galito ng Panginoon, nagpadala ho siya ng mga ahas. Nung sila ho ay nasa wilderness, pinagtutuka ho yung mga tao dahil sa kanilang pagiging reklamador. Pagkasabi nga sa katabi mo, delikado yung reklamo ng reklamo. That's really true. Reklamo sila sa leadership ni Moises. Nung dumating po yung mga ahas, sila ay pinagkakagat, lumapit sila kay Moses. Sabi niya, Moses, do something. So ang ginawa po ni Moses, lumapit siya ho sa Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, this is what you need to do. Magtayo ka ng isang tanso na korting ahas. Ilagay mo siya doon sa pinakamataas na bahagi ng inyong lugar at bawat tukay ng ahas ay titingin doon sa tansong korting ahas at sila ay hindi mamamatay. So, ginawa ho yun ni Moises, bilin po ng Panginoon. At nung kanyang gawin, every time nga na mayroong matutuka ng ahas, titingin lang ho doon sa idol o doon sa sa tanson na korting ahas at naliligtas ho sila. Ito po ang problema. Dumating po ang panahon na sa halip na sa Diyos na sila tumitingin, lagi na ho sila doon sa korting ahas na tanso, nagtitiwala, and God hated it. Pinawasa ko ng Diyos yung yung forma na yon ng ahas. Bakit ho? Tandaan ho natin, sabi po ng Bible, ito nakakatakot. Nakakatakot ho ito. Dahil sabi po ng Biblia, sino man ang sumamba sa Diyosan ay parurusahan ng Panginoon hanggang ikaapat na saling lahi. Now, listen carefully. Ano ba ang Diyosan? Please, let's look at the Bible. Because the Bible, sabi po ng Bible, God has chosen us to know Him. And knowing Him means what? You will know His will, and you will hear His voice. You will understand the words of God. Listen carefully, and I pray the Holy Spirit will enlighten your heart as I read portions of Psalm 115, verses 3 to 8. Sabi po ng talata ay ito, Our God is in heaven. He does whatever pleases Him. But their idols are silver and gold, made by human hands. Pakinggan niyo ho ito. Sabi po ng Bible ho, ang Diyos natin nasa langit. Ang Diyos-Diyosan nila, nandito sa lupa, ginawa ng kamay ng tao. Then furthermore, dinescribe ho yung idols. Pakinggan niyo ho ang description ng Bible. They have mouths, but cannot speak. They have eyes, but cannot see. They have ears, but cannot hear, noses, but cannot smell. They have hands, but cannot feel, feet, but cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. Napasin ho ba niyo kung bakit ako nagkaroon ng pagkatakot nung marinig ko yung expression na sinabi noong Papa na ating bisita ngayon, si Pope Francis, let us leave everything in the hands of Mother Mary. That is idolatry. And God hates it. Pastor, Papa yan. Pinakapinuno yan ng Roman Catholic Church. I don't care. I don't really care. Sabi po ni Paul, let me read to you a warning by Paul. Sabi po ni Paul sa Galatians chapter 1, verses 6 to 8. Sino si Paul? Siya ho ay dating masugid na taga-usig po ng mga Kristiyano. Nakakilala siya sa Diyos, at nang siya makakilala sa Panginoon, wala ho siya naging humpay,
sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Marami ho siyang na-win, at yung mga nawiwin niya sa Panginoon, naging Christian, napansin niya, dumating yung time, parang madaling madaya. Nagbigay ho siya ng warning. Please listen carefully. Sabi ng Galatians, sa warning na binigay ni Paul, 1 verses 6 to 8, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Sabi ho ni Paul ito, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, sabi po niya, let them be under God's curse. Sabi ni Apostle Paul, nagugulat ako, madali kayong magoyo, madali kayong bumaligtad, madali kayong ma-persuade ng mga mahuhusay ng mga pangungusap. Tapos sabi ni Apostle Paul, kahit ako o anghel ay manawag mula sa langit, pero magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo, sabi niya, let the curse of God be upon him. And that's very, very terrifying. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, I have to speak about this because I care for you. I love you. And I want you to know the will of God in your life because that is the very reason why He called us. Na tayo ho ay hindi mailigaw at hindi mailihis yung ating pagkakilala sa Panginoon. Bibigyan ko kayo ng mga practical reason at mga, theological reason why it was very dangerous. Alam mo ninyo, yung expression, yung binanggit po ni Pope Francis, let us leave everything in the hands of Mother Mary. It means what? Mother Mary is God. Tama po ba? And she is not God. In fact, pag tinignan po natin ng Bible, by the way, hindi ko kasalanan ni Mary ho ito. May kasalanan ho dito mga tao na ginawa ho siyang parang kakatunggali pa ng Panginoon. In fact, sa tingin ko ho, kung si Mary ho ay nandito, tulad nung binanggit niya, sabi niya, listen to whatever Jesus says. Do whatever He says. And Jesus is God. And God said, let there be no idolatry among you. Don't look at any idol made by human hands, but be directly involved or in communication with God. So, with that expression of Pope Francis, he was saying, Mother Mary is God. And that's blasphemous. No, meron ako mga nakausap na Katoliko, nagsasabi sa akin ng ganito. Sabi niya, Pastor, hindi naman namin kinikilala siyang Diyos eh. Ano lang siya, yung parang pag meron kang, di ba, nanay mo, pag nagsalita sa iyo ay merong impact yun. So, nagme-mediate lang. Now, let me tell you one practical issue. Now, if Mary is not God, alam ba niyo kung anong lingwahe ang kanyang kinalakhan? Ano ang lingwahe ng kanyang sinasalita? Let me tell you what. Jewish language. Or Aramaic during that time. Kung hindi ho siya Diyos, let me say this to you. Hindi ho niya maintindihan ng Pilipino. Tama ho? Tama po ba? Hello? Hindi ho niya maintindihan ng Pilipino. Hindi niya maintindihan ng English. So, it is really futile for men like you and me to come to Mary and intercede with her as mediator or mediatrix. Sabi po ng Bible, sabi ng Panginoon, I have called you, I have chosen you. Why? So that you will know my will. And as you hear my words, you will know what to do. You will know the will and the plans of God in your life. Mga kapatid, it is best to come to God in prayer and to Jesus alone. Amen po ba? No other name, no other person, directly to God. Kasi sabi po ng Bible, as we come to the Lord, as the Lord said, He has good plans for us. Tapos po yung sabi ng Jeremiah, kung tayo po'y mananalangin sa Kanya at lalapit sa Kanya, then He will, let me read that again. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then listen, you will call on me and come and pray to me,
and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Meron pong assurance na didingin po tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin kung tama po ang ating pananalangin. Purihin po ang Diyos na nakikinig siya sa prayer ng kanyang mga anak. Amen. And besides, let me just say this. Nakakalungkot to. Hindi ako natutuwa sa nangyari ho sa Tacloban. Pero hindi ho ba niyo napansin, meron pong isang namatay. Isang babaeng napaka-young people, young person. I don't know, could that be a signal from God that you Filipinos, we Pinoys, we should listen carefully, think about the words of God. At ako'y natatakot because idolatry will always be punished by God. Ako'y natatakot na magiging konsekwensya po nito sa ating bansa sa mga araw na darating. But with you and with me believing in God, standing in the gap, tayo ho ay pwede po nating ma-avert whatever disaster could come into this nation because of idolatry that we welcome right here, right now, in this nation. Mamaya ho, mag-pray po tayo patungkol po dito. Because like what I said, God will hear the prayers of His people. His people chosen by God and called by God. Number 2, to know Him and, sabi po ng Bible, to make Him known. Acts 22 verse 15. You will be His witness to all people of what you have seen and heard. Sabi po ng Bible, tinawag ko tayo hindi lamang para makilala siya. And knowing Him means so much. Knowing Him ensures that your life and my life will be pleasing to God. Hearing His word will continue to give you directions, clear guidance, and you will enjoy every moment of it. You will discover His destiny upon you. Pero hindi lamang po yun. Ang plano po ng Diyos sa atin upang tayo po ay maging witnesses. Witnesses para sa mga pinili pa ng Diyos na dapat nilang marinig ang patungkol sa Kanya. Now, to be a witness means you have to experience the person mismo. To be an effective witness, you have a personal knowledge of the person, meaning kay Jesus Christ. Kaya nga sinasabi po ng Bible, kayo ay pinili ng Panginoon. Ano ibig natin sabihin sa pinili tayo ng Diyos? One time, one day, you realize you were a sinner. One time, one day, you realize you need the forgiveness of God. One time, one day, you realize you have to welcome Him and receive Him as your Lord and Savior. Tatanong ko dito, sino tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Wow! Praise God! Alam niyo, ibig po sabihin nun, actually, hindi kayo ang pumili sa Panginoon. Siya ang unang pumili ho sa atin. Privileged few ho tayo. Tayo ho, nung magsalita sa Panginoon, na nais natin siyang tanggapin, it was because God first chose you. Now, pinili ho tayo ng Panginoon, sabi po ng Biblia, upang tayo naman ngayon ay magpatotoo. Magsabi sa mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin. Sabi ko sa inyo kanina, ang prediction ho, there will be about 6 million who will come to see the Pope in Luneta today. I don't know if that will be accurate. Meron dumadating na bagyo at ulan. Hindi ko alam kung mga 6 million. Pagpalagay nyo, no, mabawasan yun. 3 million people of God. 3 million that we need to share the gospel of the Lord Jesus Christ. 3 million souls that they needed to know about Him, about Jesus, our Lord and our Savior. Sabi po ng Biblia, you're chosen to be a witness. You're chosen to tell the world about Him, about Jesus Christ. At sino ang ating sasabihan? Sabi po ng Bible, all people of this world. Actually, sabi po ng Bible sa Matthew 28, 19 to 20, go therefore and make disciples. Where? Of all nations. Pagkasabi sa katabi, nations. Pagkasabi sa kanya, maghanda ka ng passport. Kasi hindi ko pwede magpunta ng nations kung walang passport.
Actually, dalawang passport ang kailangan ho natin. Una, passport papunta ng langit. Kung kayo ay meron ng passport papunta ng langit, then you can apply for passport para sa ibang bansa. Because sabi po ng Bible, if you have known Jesus, you will be witnesses. Let me read to you Acts chapter 10, 41 to 42. He was not seen by all the people, but by witnesses, whom God had already chosen, by us who ate and drank with him. After he rose from the dead, he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. Wala ho kayong makikita sa Bible na exempted na Kristiyano nang sila makakilala sa Panginoon ay sinabi lang ng Diyos sa kanila, well, stay put. No. Lahat na naging Christian, sabi po ng Bible, were tasked by Jesus to go and preach the gospel non-stop so that we can reach all the people of the world. Alam niyo mga kapatid, meron pong naging president ng Coca-Cola. Siguro kilala to ni Jason. Kilala ba si Robert Woodruff? Hindi mo kakilala. Ako, buti kakilala na. Basa ko kasi sa Google. Si Robert Woodruff, nung siya ay presidente ng Coke, bago ho pumasok sa gera ang Amerika, ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, ang vision ng Coca-Cola is this: we will see that every man in uniform gets a bottle of Coke for 5 cents. Wherever he is, and no matter how much it cost us. Sabi po dito si Robert, ang goal natin, ang vision natin, papasok sa labanan ng ang Amerika, lahat ng sundalo natin, sabi niya, dapat makatikim ng Coke kahit saan sila naroroon. Uunahin ko nung sabihin sa inyo, masama ho ang Coke sa katawan. Hindi ko pinopromote ang Coke, kasi na-discover natin, yan ho ay masama talaga sa katawan ng tao. Puro ho siya sugar. Now, sabi niya, pagkatapos ng gera, nung matapos po ang gera, ito naman ang kanyang binanggit. Nagbago yung kanilang vision. Ang kanyang naging vision ay ito: everyone in the world would have an opportunity to taste a Coke. Wow! Biro nyo, sabi ni Robert Woodruff, nung matapos ang gera, sabi niya, now, bago na vision natin. Ang vision natin, lahat ng tao sa buong mundo ay makakatikim ng Coke. Coke lang ho yun. Sabi mo sa iyong katabi, dapat matikman nila si Jesus. Ang kabutihan ni Jesus, ang pagliligtas ni Jesus, ang kanyang kabutihan at katapatan. Meron po ako sa nabasang istorya sa book ni Steve Murrell. Si Steve Murrell ho ay sumulat ng aklat 100 years from now. Sa kanyang pagtuturo, doon sa aklat na to, kinuwento niya ang isang Muslim. Ang pangalan ng Muslim na to ay si Mahmoud. Siya ho ay nakakilala sa Panginoon noong 1999. Paano siya naging Christian? Siya at ang kanyang asawa ay dating mga Muslim. Yung kanyang asawa ay nagkaroon ng sakit, naimbitahan ho umaten ng isang Christian church. At doon sa Christian church na yon, nakakilala yung babae sa Panginoon. Bakit ito nakakilala? Gumaling ho sa karamdaman. Sino nakakaalam sa inyo, nagpapagaling ang Diyos sa sakit? Sabi mo sa iyong katabi, nagpapagaling si Lord. Kayo ho na meron mga cell group, pag meron po mga may sakit, mag-pray ho kayo ng healing. Patungan nyo ng kamay at sabihin niyo, gumaling ka sa pangalan ng Panginoon. Nagpapagaling po ang Diyos. Hello? Now, itong si Mahmoud, one time, inimbitahan ho siya ng kanyang misis na sumama na rin doon sa church. At doon sa church na kung saan siya ho ay naka-attend, siya ho ay kinausap ng pastor. Sabi ng pastor sa kanya, Mahmoud, can I pray for you? Hindi ho siya nag-express ng pagtanggap sa Panginoon, pero sabi lang nung pastor, can I pray for you, Mahmoud? Sabi niya, well, sure, why not? Pinatungan ho siya ng kamay. At nang patungan ho siya ng kamay, pinag-pray ho siya, bigla daw ho siyang may naramdaman na parang kakaibang mainit na pumasok sa kanya. So sa loob-loob niya, there is something about Jesus. And there is something about this Bible. So from then on,
nag-decide ho siya magbasa ng Bible. At nang siya ho ay makabasa ng Bible, alam mo niyo nangyari sa kanya? Siya ho ay nakakilala sa Panginoon. Naging Christian. Ano siya ay maging Christian? One time, naisipan niya, dapat i-share ko din ito. Nagpunta ho siya ng Iran. Doon ho kasi siya pinanganak. Bumalik siya ng Iran para dumalaw lang sa kanyang mga kamag-anak at mag-share ng gospel sa mga ilang kakilala niya. Pero something happened. Alam mo ba niyo, bawat puntahan niya na kanyang kamag-anak na may sakit, gumagaling. At bawat gumagaling ng mga kamag-anak niya, nagsasabi sa kanya, please stay. Preach to us some more about Jesus. We need to know more about Jesus. In fact, nagtagal ho siya sa Iran at siya ay nakapag-establish ng more than 10 churches sa Iran. Kinuwento ho niya, hindi ho niya mapigil na hindi kwento ang Panginoon sa kanila. At siya ay hinuli. Na-discover ng Iranians ang kanyang ginagawa at siya ay kinulong. Hindi ko alam kung ano nangyari at natapos ang kanyang story. Hindi ko alam kung siya, kasi ho, nung binabasa ko, parang merong sinasabi ho doon na siya ay tila hahatulan ng kamatayan dahil lang sa kanyang ginawa. Pero si Mahmoud, hindi ho siya mapigilan na hindi ikwento ang ginawa ng Diyos sa kanya. Bakit to? Sapagkat alam niya, yes, Jesus chose me so that I will know Him. And Jesus chose him so that others will know about Jesus, the love of Jesus and the forgiveness of Jesus. Pakitanong nga ang katabi mo, sino na kinukwentuhan mo tungkol kay Jesus? Meron pa akong isang lalaki. Very interesting po istorya niya, si Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke is almost 75 years old. Alam niyo, itong lalaki ito nakakilala sa Panginoon, siya ay German. Nakakilala siya sa Diyos ng 9 years old. At the age of 10, nagkaroon siya ng great passion to win men and women to Jesus Christ. In fact, there was a time, nung siya ho ay nag-aaral na sa Bible school, nakita ho niya ang Africa na covered by the blood of Jesus. Tapos sabi niya, Lord, German ho siya, no? Sabi niya, Lord, are you calling me to preach your word in Africa? And it was confirmed. Kinakailangan niya ipangaral ang salita ng Diyos sa Africa. Isang lugar na maraming karahasan, isang lugar na hindi ho safe na puntahan, isang lugar na hindi niya kakulay sapagkat siya ay puti, yun ay mga itim. Pero alam mo ba ninyo, with his love and passion for Jesus, as of now, would you believe, he was able to reach 50 million Africans in Jesus na tumanggap sa Kanya. 50 million Africans. Siya ho ay edad 75 years old na ngayon. Nung siya ho ay mag-minister, batang-bata ho siya, wala po siyang 20 years old. Pero even up to now, still passionate, still saying, I see Africa covered by the blood of Jesus. And he said, I will never stop preaching this gospel until I see the whole of Africa covered by the blood of Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen, amen. Amen. Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay pang-international? Baka pang-Iraq, pang-Libya, pang-ibang bansa. Huwag ko kayong matakot. If God be for us, the Lord promised, He will never leave us. He will never forsake us. The point simply is this. We are chosen by God, so we will know Him, so that others will know Him through us. And lastly, we were chosen by God to rule and reign with Him. Revelation chapter 17, verse 14. They will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them, because He is Lord of lords and King of kings. And with Him will be His called, chosen, and faithful followers. Napakaganda, no? Sabi ba ng Biblia, maraming makikipaggera sa Lamb of God, Jesus Christ. As of now, there is really a raging war. Ngayon ho, nabalitaan nyo yung Paris, binomba ho, ng mga
Islamic fundamentalist na sa kanilang paniniwala, si Muhammad ang tunay na propeta at siraan mo ang propeta, ikaw ay kanilang babalikan. And alam mo ba niyo kung bakit gano'n lamang kapanatiko ang maraming mga Muslim na kahit pumatay at mamatay ay baliwala ho sa kanila para ipagtanggol ang kanilang pananampalataya at maging ang kanilang propeta. Alam niyo kung bakit? Because they believe that once you died for Prophet Muhammad and once you committed even yung harakiri or suicide, sabi po nila, may nag-aantay sa kanila sa langit na 1,000 virgins. Virgins that will serve them. Virgins that will give them joy. And that's a lie. Hindi ho virgins na nag-aantay sa kanila sapagkat sabi po ng Panginoon, I am the only way, the truth, and the life. Yes, Jesus alone is the only way. No other way. But remember this, kahit o patay, ngayon no, sa Africa, marami mga Kristiyano pinapatay. Kung nagbabasa ho kayo ng mga balita about persecutions happening, meron po mga Christians na nahuli ng mga ISIS at sinasabi lang nila simple lang, will you renounce your faith and will you be a Muslim? Pag sinabi mong, yes, I renounce my faith, Christianity, you will live. But if you say, I will never renounce my Jesus, right then and there, papatayin ho kayo. Ang dami nung na-massacre, ang dami nung napatay. Nigeria, for about a week ago yata, ay meron 2,000 na pinag-massacre ang grupo ho ng mga Muslim fanatics. But remember this, one time, one day, all these raging wars against Jesus, they will never win. Bakit? Sino po ang winner? Si Jesus at ang kanyang mga lingkod. Hallelujah! We will reign with Him. Alam po ninyo, life is short. All of us, one time, one day, will stop living. Pero ito ang promise ng Panginoon. To those who believe in Jesus, death and life, we are with Him. Death and life, we are with Him. Nothing, nobody will be able to stop us from loving our Lord and sharing His love. Sabi po ng Biblia, another thing, Ephesians chapter 2, verse 6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Mga kapatid, God chose you and me. Why? To know Him and to let Him be known by all people. Sharing the love of Jesus to everyone. Giving them warning. Which is which? What way will lead to Jesus? No other name will we exalt except the name of Jesus alone. He died for you and He died for me. Nothing more, nothing less. Other names are idols. The only name that God has given us. Sabi po ng Bible that at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. I want to close with this. Joshua in chapter 24, verse 15. Before he said, verse 15, in-enumerate ho niya ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Sabi ni Joshua sa kanyang mga kasamahan, mga leaders, mga people of God, sabi niya, pinili tayo ng Panginoon. Alam niyo yun. Sabi niya, from time immemorial, God took Abraham and promised him blessings. Sabi ng Panginoon, and then, si Lord ay naging tapat sa ating bayan dahil pinili niya tayo. Sa panahon na tayo walang lupa, binigyan tayo ng lupa. Sabi niya, sa panahon ng gera, you did not win any war by your sword or by your strength. Sabi ni Joshua, but it was because of God, His power. Sabi ni Joshua, the Lord protected you. The Lord guided you. At sabi niya, there are idols in this land. Now I want to ask you, sabi ni Joshua, God has chosen you. But now, will you choose God or will you choose the idols of this world? Sabi po ni Joshua, but as for me and my house, we choose to serve our God.